So ito guys, patulog na dapat ako. Biglang bumungad sa newsfeed ko itong balitang ito. Justin Brownlee fails ASEA drug test according to officials. Okay, so binuksan ko kaagad at ito yung balita. Kaya report ko sa inyo pagkatapos mag-react tayo. Justin Brownlee, who played a starring role to help the Philippines win the gold medal, has failed a doping test. The American-born Brownlee tested positive for the banned carboxy THC, sabi ito ng International Testing Agency ng Lausanne. Okay? Lausanne-based. Carboxy THC is linked to cannabis use. Okay? Don't panic, it's organic. Ito yung detalye. The sample was collected by the ITA at the Asian Games during an in-competition anti-doping control performed on October 7. Okay? The athlete has been informed of the case. He has the right to request the analysis of the B samples. Okay? The Philippines beat Jordan with Brownlee pouring 20 points and 10 rebounds. Okay? Separately, this gets more interesting pag narinig nyo itong susunod na balita na ito. The ITA said that Jordan's basketball player, Sami Bizay, has tested positive for a banned steroid. Okay? He also has the right to request the analysis of the B samples. Okay? So, I don't know kung banned steroid, yung pampalaki ng katawan. Kasi yung kay JB, ang ina-accuse nila is related daw sa cannabis, sa marijuana. Di ba? So, he also has the right to request the analysis. It takes the total number of known doping cases at the games to 10. Bakit napaka-importante din ng balita about doon sa Jordan? Kasi, ito yan merong mga usap-usapan dahil dito na baka ma-strip yung Pilipinas ng gold medal sa basketball. Kaya wag naman sana, para namang nakakaduda naman yung ginagawa na yan. Nitong, anong pangalan nito? International Testing Agency. Okay? So, si Jordan tuloy, si Brownlee, ay nahulian daw nung ganon sa katawan. So, masistrip tayo ng gold medal. Ganun ba yun? Pati yung Jordan, meron silang player, nakuhanan din. Masistrip sila ng silver medal. O sino ngayon ang aakyat sa gold medal? China ngayon, yung pong aakyat sa gold medal. Yung hindi nila nagawa dahil tinalo sila ng Pilipinas ay baka madaan dito sa International Testing Agency. Nako, ay nakaka-worry tuloy. Sa totoo lang, di ba? Ang saya-saya natin. Sa totoo lang, kumbaga, a win is a win. Panalo tayo. Alam natin na hindi tayo nandaya, na lahat ng rules finalo natin. Hindi ko din maintindihan kung meron mang mga doping test na ganyan, ba't hindi ginawa before the games? Diba? Pwede naman yon kung meron mang mga ganyan. Gagawin yun October 7, tapos, diba, yun yung ipapalabasin nila na may nag-fail daw ng doping test itong si Brownlee. Nakaka-worry, pero nakakaduda rin. Hindi ko alam kung ano po ang magiging action po nila dito. Kasi magiging controversial ito, sa totoo lang. Kung i-strip mo yung gold medal, i-strip mo yung silver medal, tapos yung host country ang aakyat at makakakamit ng gintong medalya. Parang nakakaduda lang talaga. Medyo shady talaga itong mga balitang ito. Pero hindi ko alam. Tingnan po natin kung ano ang sasabihin ng ating mga officials. Sino sasagot yan? SBP. Diyos ko po. SBP, trabaho nyo po ito. Pakiayos naman po. Diba? Pakiklaro naman po sa kanila na wala tayong ginagawa na kahit anong pandaraya. Diba? Don't panic. Wala po, lahat po. Ako po, hindi ako naniniwala kung ano man yung mga inaakusa po nila. And parang nakakapanduda talaga Sa totoo lang Tapos ganyan pa, makikita mo yung gold, tapos yung silver, di ba? So anyway, SBP. Nako, ano naman, galaw-galaw naman, di ba? Parang marinig naman namin sa inyo, ano naman ang action nyo dito. Kayo pa rin naman yung nandyan, di ba? Wala namang iba mag-handle dito kung hindi kayong nandyan. At responsibilidad nyo ito, di ba? So sana naman ma-actionan at
maitama itong maling kumakalat na ito. Okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Go Gilas. Bye-bye.